Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Ah, Narito tayo ngayon sa aking breeding yard dito sa katabi ng aming bahay. Dito po ako nag-aalaga ng aking mga inahin. So ngayon dahil malapit na mag-molt ang ating mga inahin, hindi na po tayo pwede mag-breed. Ito kung titingnan nyo mga kasabong, marami ng mga balahibo ng ating inahin ang itong white gold na to. Itong white gold na to, nagsimula na po itong mag-molt. Sa Tagalog ang termino nito ay parang nangungulag, parang yan ang termino na ginagamit. Sa English, molting po. So tingnan nyo, medyo hindi na maganda ang kanyang balahibo dahil nagsimula na pong mag-molt. At dito sa lupa, kung titingnan nyo, napakarami na po ng mga balahibo ang nalaglag. At dahil June ngayon, so mga July siguro to August, ito completely na po ito magmo-molt na ito. Nauna na po itong mag-molt. At itong isang white gold hen rin dito, nagsimula na rin ito. Maraming balahibo na rin. Makikita yung mga puting balahibo nasa lupa. So nag-molt na rin, hindi na magagamit sa pag-breed. Actually, tatlo pa lang sila dito na nag-umpisa ng mag-molt. Ang mga itong blacks na ito hindi pa nagsimulang mag-molt. Medyo maputla na siya dahil sa kaiitlog. Ito rin nagsimula na rin mag-molt. Ang gold na ito, marami na rin balahibo na sa lupa. Nagsimula na rin. Itong tatlong ito ay nagsimula na sila. Ang iba ay hindi pa. Itong hindi pa nag-molt hanggang yun. Medyo sariwa pa ang kanilang balahibo, pati ang black na ito. Ngayon po mga kasabong ay magkokolekta ako ng mga itlog dahil patuloy itong silang nangingitlog, ang mga manok na ito. Marami pa dito sa kanila ay nangingitlog. At ito kasabong, mayroong tatlong itlog dito. Kukunin natin. Ito, mayroong tatlong itlog. Ito po, may tatlo tayong nakulikta. So araw-araw po tayo dito, minsan nagkukulikta, minsan nakakaligtaan natin magkulikta ng itlog. Kaya naging tatlo na ang itlog ng inahin ito. So hindi naman namin kayang kainin ang lahat ng mga itlog naming nakukulikta dito. Minsan ibinibigay pa nga namin sa aming mga kaibigan, yun, sa mga, minsan sa mga dito sa kapitbahay, binibigay ang mga itlog. Minsan naman sa dami ng itlog ay ang ginagawa ko po sa mga itlog ay pinapakain ko po sa aking mga inahin. Ito po, tingnan nyo mga sabong, mayroon tayong itlog dito. Ito, so bibiyakin natin ang itlog at saka pinapakain natin sa mga inahin natin. Ganun. Dahil sayang naman kung pababayaan lang natin at mabubugok, so at maitapon lang. So pinapakain na lang natin sa ating mga inahin dahil makakatulong din ito sa kanilang kalusugan. At dahil ready na po ang ating mga inahin sa pagpapalit ng kanilang mga balahibo, kailangan talaga mayroong magandang katawan dahil
Sa experience ko, pag ang ating mga inahin ay medyo payat, parang mahirap silang magpalit ng balahibo. Hindi kagaya nung medyo mga malulusog, madaling magpalit ng mga balahibo. Kaya from time to time, so mga 2 times a week, binibigyan ko sila ng mga itlog, yung mga itlog lang ng mga inahin dito na nakukulikta ko, dahil hindi naman kaya namin talagang kainin ang lahat ng mga itlog na nakukulikta namin. Tapos na yun, i-share natin sa iba. Dito naman sa isa. So sa isang itlog, mga apat na inahin po ang binibigyan ko. So hati-hati sila sa isang itlog. Lalong-lalo na po kapag ako ay nagpupurga ng ang mga inahin, dahil regular ko rin ito silang pinupurga ang mga inahin ko. Kagaya ng mga ng mga panlaban natin ng mga lalaking manok, inaalagaan din natin sila sa monthly na deworming nila, dahil sila ay napaka-importante din, dahil hindi po tayo makakapag-produce ng magandang manok pag ang ating mga inahin ay hindi natin inaalagaan ng mabuti. Dapat malusog din sila. Ngayon medyo maputla na sila dahil nag-start na silang magmult at saka nasa loob lang sila. So hinayaan ko muna sila dito sa loob, dahil sa experience ko, pag nasa loob lang ng breeding pen ang mga manok na hindi gaanong nasisikatan ng araw, mas madali silang magmolt kaysa nasisikatan ng araw. Kaya dahil nagsimula na sila magmolt, hinayaan ko muna sila dito, at ilalabas ko lang sila dito pag medyo nasa 80% na silang nagmolt, at ilalagay ko sila sa cord. Ito hindi pa ito nakapag-molt. Malakas din itong mangitlog. Medyo maputla na dahil sa kanilang pagiging palaging pangingitlog. So medyo hindi na gaanong mapula ang kanyang pisngi, at medyo matagal-tagal na rin ito dito sa loob. So pag maglimlim na po ito, ay ilalabas ko ito dito at ilalagay sa cord, kagaya ng ibang mga inahin natin na nasa cord lang, para naman sila maarawan. Sa halip na masayang ang mga itlog na nakukulikta ko dahil sa dami na nakukulikta ko araw-araw, hindi naman namin kayang kainin, ipinapakain ko na lang sa mga inahin. 2 times a week, o minsan 3 beses sa isang linggo, pinapakain ko sila ng mga itlog. Ililipat natin dito sa kabila. Dito. Ito nagsimula na rin itong magmolt. Hinayaan ko na lang siya dito. So ang inahing ito ay palagi ko itong nilalagay sa cord, pero ngayon na nagmolt na, hindi ko na inilagay sa cord. Dito lang muna siya sa loob hanggang mga 80% na ang kanyang pagmolt, pwede na siyang ilabas. Palipat-lipat lang po sila ng kanilang mga lalagyan, mga kasabong. Kung mapapansin nyo, hindi po ako naglalagay ng
medyo malaki po ang breeding pin na ito. Sabi ng iba pwede lagyan ng 3 hanggang 4, pero hindi po ako naglalagay ng mga inahin ng maraming inahin sa isang breeding pin. Pa isa-isa lang talaga, dahil sa experience ko, pag pinagsama mo, mayroon dyan payat, mayroon sobrang mataba. So hindi even ang panilang distribution ng pagkain, dahil may salbahe din nga mga inahin na gusto sila lang ang kumain, tapos pinapalo nila ang kanilang kasama. Minsan nababasagan ng itlog. Pag may itlog ang inahin, nababasagan pag pinalo. At kung mag-breed ako ay individual talaga sila. One on one po tayo kung mag-breeding, mga kasabong. Kaya sa aking experience sa pag-breed na one on one, talagang ma-identify ko talaga kung sino ang inahin at sino ang tandang na ginamit, ang broodcock na ginamit sa ating breeding, dahil individual talaga sila. Hindi pa ako nagpa-flock meeting, dahil kahit magkapatid pa ang pinagsama natin dyan, hindi mo naman masasabing kahit magkapatid yan at isa lang ang broodcock na pare-pareho sila ng performance. Minsan sa isang inahin, mas magaling ang mga anak ng isang inahin na ito kumpara sa kapatid niya, at mas maraming panalo ang sa isang inahin kumpara sa isa. So diyan mo masusukat kung sino sa mga inahin mo ang mas nagbibigay sa iyo ng magandang resulta. Kaya naubos niya ng itlog. Meron pa doon, dahil nakukulit pa tayo ng marami pa tayo dito. Inipon ko lang dito yung iba, dahil ibibigay ko sila. Marami pang mga itlogan doon, nilagay ko lang dyan yung mga collection ko. Ito ay para sa kanila. Meron na rin kaming collection nakalagay sa incubate sa refrigerator para amin naman kakainin. So hindi naman kami palaging kumakain ng itlog, kaya hindi namin maubos ang aming collection ng itlog. Hanggang ibinibigay na lang namin sa aming mga kaibigan. Narito, meron pa tayo ditong 2 na nakolekta. So ipapakain din natin ito sa iba. Ito, napakalakas nito kumain ng itlog. Nasanay na po sila talaga na pag pinapakain ko sila ng itlog, yung binibiya ko ng itlog ganito, at nagustuhan talaga nilang kumain ng itlog. Ito, meron tayong nasa cord lang dito siya, bagong lipat lang ito dito dahil naglimlim na ito. Nilabas ko muna dito sa cord. Kailangan talaga ang ating mga inahin ay ating alagaan, mga sabong. Mayroong iba dyan na ang mga lalaki lang, yung mga tandang lang nila ang kanilang inaalagaan ng mabuti. Hindi nila gaanong inaalagaan ang kanilang mga
inahin. Pero ako, mas importante sa akin na alagaan ko ang mga inahin dahil ito ang nagbibigay sa akin ng mga magagandang manok. So kailangan din sila regular din ang kanilang pagpurga. Kailangan mo rin i-check sila kung meron silang hanip o yung tao yung kuto, yung mga lice nila, mga parasite. Kailangan rin natin silang paliguan. So pag nagbi-breed na ako, dinadala ko po ito sila sa mga damuhan. Doon ko sila ikinukord araw-araw po yan mga kasabong, ginagawa kong sakripisyo yun. Doon sa bakante sa Baybikant Lot, yan sa kabila sa kapatid ko, medyo wala pa dong gumagamit. Doon ko sila nilalagay, pinapaarawan ko sila doon, araw-araw yun, niro-rotation ko sila. Ito pa, meron pa dito sa cord. Medyo mapula na ang kanyang palong dahil naarawan na siya dito sa labas. Paglagay ko nito dito, medyo maputla pa dahil sa continuous siyang nangingitlog doon, tapos nang naglimlim na, inilagay ko na dito sa labas. Meron pang isa doon na naka-cord. Ito, meron dito nangingitlog, meron na po ito, nangitlog na ito mga kasabong, bagong itlog. Mainit pa ang kanyang itlog, ito may dugo pa. Bagong kapapangitlog pa lang ito. So may dugo pa ang kanyang itlog. Malakas din itong mga itlog na gold. Binibigyan ko siya ng pinapakain ko sa kanila ang mga hindi magagamit na mga itlog. Ayan. So ilalagay muna natin ito sa mga nakolekta natin na mga itlog doon, dahil sa ibang araw naman ito natin ipapakain. Dito lang muna sila. Ito rin ang blocks na ito, sumampa na rin ang blocks dito. Tingnan mo, nasa mangingitlog na rin ito. Bagong kain pa lang ito. Siguradong may itlog yan sa kanyang puwit dahil sumampa na rin. Ito po ang ating Allen Roundhead na inahin, nangitlog na rin. Ito mainit pa ang itlog niya, bago lang ito ng itlog dahil pagpakain ko kanina 30 minutes siguro ago or 1 hour pa nagpakain ako, mga alas 7. So wala pang itlog dito, so hindi niya naubos ang kanyang pagkain. Papakain natin sa gold na ito.
Palagi ko talagang ginagawa ito sa kanila. Every week talaga sila pinapakain ko ng itlog. Hinahati-hati ko lang po ang itlog. So mga 4 na inahin sa isang itlog. Dito may naka-cord pa. Yun nasa cord. Isang gold pa rin. Rin ang ating isa pa rin nating Allen Roundhead na inahin. So, sanay na sanay talaga silang kumain ng itlog. Ito rin ang halsi. Itong halsi na to. So talagang mapapansin nyo mga kasabong na naka-individual talaga ang aking mga inahin. Never po talaga akong naglalagay ng maraming inahin sa isang breeding pen. Dahil nakita ko na ang diferensya po pag naglagay tayo ng maraming inahin. Ay, may iba na payat, may iba sobrang mataba. So mas mabuti ang naka-individual sila. Ayan, pumutak na ang isang inahin dun. Matatapos ang mga itlog nun. Ang inahing ito maraming karangalan na po ang ibinigay nito sa akin ng inahing ito. Ito ang isa sa mga ginagamit ko na pang-cross sa aking mga gold. At maganda ang resulta. Sa experience ko rin, pag pinagsama mo minsan ang mga inahin sa isang breeding pen, may ibang inahin na kumakain ng balahibo ng kanilang kasama at nakakalbo po ang ibang mga inahin dahil kinakain nila, nagpipider picking po. So kaya ayaw ko talaga. Meron din ako dito mga battery cages na kung marami talaga akong dinadalang mga inahin dito, sa battery cages ko sila linalagay, tapos naka-rotation lang po. Nilalabas ko ang sa battery cages, ilalagay sa breeding pen or sa cord, tapos ipapalit ko ang ibang mga inahin sa battery cages. Dahil sa experience ko, pag tumagal sa battery cages ang mga inahin natin, parang nalulumpo sila mga kasabong. Yan ang experience ko, yung
battery cage na mga galvanized. Sa experience ko, pag tumagal sila doon hanggang mga 1 buwan, paglabas mo yung inahin parang hindi na makakalakad. Dito sa gold nito, pakain natin. So, paano mga kasabong, medyo mahaba na ang ating video ngayon. So hanggang dito lang muna tayo, at tayo ay pansamantalang magpapaalam na naman sa inyo. Maraming salamat po talaga sa mga patuloy na sumusuporta at mga nag-subscribe. Laking tuwa ko po na sa kahapon merong nag-subscribe sa akin na mga 46 katao. So laking pasalamat, maraming salamat po sa inyo sa mga bagong subscribe. 46 kahapon lang po. Napakasaya ko po na mayroong mga tumutugon at tumutulong sa akin para lumago ang aking YouTube channel. Hanggang dito lang muna tayo mga kasabong. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta. Mabuhay po kayong lahat.